Hello church and attendees. Ito ang recording dated November 13 at part 4 ito ng series on spiritual gifts. So nung nakaraan na recording ay diniscuss ko sa inyo ang isang Bible character na potential ang kanyang gift na gift of prophecy, which is Apostle Paul. And ang isa pang hinala ko rin, si Apostle Peter, meron din siya noon, but I will not discuss it to you because finished na ako doon sa spiritual gift of prophecy. So mula ngayon, I will discuss yung gift of ministry kasi chronological doon sa binanggit ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 na after prophecy, ministry. Again, basahin ko yung 12:6 or ministry. Let us wait on our ministering. 12:7 pala, verse 12:7a. So, sa part na ito, meron akong nakitang probable na 3 characters. At ang case studies na ito, pare-pareho sila. Sa paniniwala ko, ang gift nila ay ministry. So, discuss ko yun sa inyo, yung 3. Bakit sa tingin ko ang gift nila ay ministry, and ano yung development ng kanilang gift, and then ano yung ini-expect based sa mga gathered data, kung ano yung ini-expect kapag may gift ka ng ministry. I hope at this point sinusuri na natin ang sarili natin. Kung hindi ka gift of prophecy based sa study nung nakaraan, so at least ngayon 6 na lang pagpipilian mo. Muli, at kagaya ng mga discussion sa pag-aaral, simulan natin ito sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat na kami po ay patuloy binibigyan mo ng iyong banal na salita upang ito po ang magbigay sa amin ng mga kasagutan sa mga katanungan tulad ng kung ano ang spiritual gifts. Tulungan niyo po ang bawat isa na masuri ang sarili at nawa po ang banal na Espiritu ang siyang maggabay sa pagtuklas ng bawat isa ng gift, at mahamon po sila sa mga Bible characters kung paano ito ginamit, paano ito dinevelop at paano ito ginamit sa gawain upang patatagin ng church, gawain upang maging pagpapala sa iba kahit sa hindi pa po mga ligtas. Bigyan niyo po ng karunungan ng inyong lingkod sa pagsasalita, gamitin niyo po at pangunahan po nawa ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ang hinala ko po na 3 characters sa Bible na ang gift ay ministry. Number 1, si Martha. Number 2, si Luke. And number 3, si Stephanas. Kung titingnan natin ang Greek word ng ministry, nagmula ito doon sa pinakaugat na salitang Griego na diakonia. Diakonia, makikita mo yan sa New Testament na 34 times. At 2 aklat ang makikita ito ng maraming beses. 1 Corinthians, 12 times ginamit, at ang sunod na libro ay yung Book of Acts, 8 times. At 3 lang sa mga New Testament writers ang gumamit nitong word na to. Si Apostle Paul, pinakamarami, 24 times. Ikalawa, si Luke, 9 times. At last, si John, 1 beses. So kung titingnan natin yung writers na yon, magkakaroon na agad tayo ng hinala na pwede yun ang gift nila because yun ang lumalabas sa kanilang bibig. Except for John na 1 beses lang. Ngayon, eliminate na natin halimbawa si Apostle Paul kung ititreat na natin na ang gift niya is prophecy. So hindi na natin siya isasama sa mga pagpipilian. So kaya nasabi ko sa inyo na probable na ang gift ni Luke ay ministry. So ang maliban kay Luke, itong nabanggit ko na si Martha at si Stephanas, mga disciples ito at church members sila. So simulan natin kay Martha.
So maliban dun sa text natin na Romans chapter 12, ang titingnan natin na text para sa case ni Martha ay Luke chapter 10. So punta tayo doon punta tayo doon sa Luke chapter 10 at so dito sa chapter na ito, equivalent ito o kaparallel nito yung Matthew 10 wherein tinawag ni Jesus ang 12 to be apostles, sinend niya sila for mission work. Dito naman, Luke chapter 10, maliban sa 12, tumawag pa si Jesus ng 72 disciples. Ibig sabihin, hindi enough ang 12. Kasi ang 12 is 6 pairs only. So ang 72, compare sila, 35 pairs. So 35 plus 6, 41 pairs. At least, hindi bababa. So historically, si Jesus nag-send ng 41 pairs ng mga missionaries. Ang layo sa atin, ano? Ilang pair pa lang ang na-send ng church sa Bicol. 1 pair. Okay? So, sana makita ito. Now, background lang naman po ito, kaya hindi naman natin yan ang topic, pero para lang hindi tayo lumayo sa context ng Luke chapter 10. So, ano ba ang mission ng mga disciples na sinend ni Jesus? Humanap ng worthy house. Doon sa worthy house na yun, ang instruction ni Jesus, pag nahanap mo yun, magstay kayo doon, huwag kayo aalis doon. Turuan ninyo sila kasi worthy sila. Ang isang worthy house ay si Martha, bahay ni Martha. So, tingnan natin ang Luke chapter 10, verse 38. Basahin ko po sa inyo ang Luke 10:38. Now it came to pass as they went that he, Jesus, entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. So, worthy ba si Martha? Yes, tinanggap niya si Jesus The very first missionary. The very standard and the very model of missionaries, Bible missionaries. Okay? So, ito ang evidence, tinanggap niya si Martha. Now, sa pagtanggap niya ni Martha kay Jesus Christ, makikita ninyo na probable gift niya is ministry. Bakit? So, pakita ko sa inyo ang mga evidences. Number 1 na syempre, yung nasa verse 38, kasi tinanggap niya si Jesus Christ. Ang pagtanggap na ito, hindi lang po ito yung pinapasok sa bahay, kundi lahat ng aasikasuhin mo kapag may bisita ka. So, ibig sabihin, papakainin, bibigyan ng matutulugan, o mapagpapahingahan kung hindi man mag-overnight, at aasikasuhin kung ano pa yung ibang mga pangangailangan. So, yun po yung unang evidence, kasi tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Luke 10, verse 6 to 8, ano ba yung qualification ng isang worthy house? Luke 10, verse 6, and if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. So may peace ba kayo sa bahay ni Martha? Yes, kaya tumuloy si Jesus. Sabi ni Jesus, kung walang peace, huwag kayong tutuloy and huwag mong ibigay yung pagbati. The fact na tumuloy si Jesus, ibig sabihin, worthy si Martha. May peace sa bahay niya. May peace of mind. Verse 7, and in the same house, remain. So pag nag-remain, anong sabi ni Jesus? Makikain? No. Sabi ni Jesus, eating and drinking such things as they give. So hindi yung guest ang magsasabi kung ano gusto niyang kainin, kundi yung host or yung hostess. In the case ng bahay ni Martha, hostess. Okay? Kung ano man ibigay ng hostess, yun ang kakainin. Ano man ang i-offer, tatanggapin. Okay? So, the laborer is worthy of his hire, verse 7. So, hindi dapat mahiya yung missionary kasi deserving siya, provided na nagpapagal siya sa Panginoong Jesucristo. Deserving siyang makikain kung in-invite naman siya sa bahay o kung saan man na lugar. And then, go not from the house to house. So, huwag palipat-lipat ng bahay. Mag-remain daw doon sa worthy house. And verse 8, and into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you.
Okay? So, taga saan sila Martha, yung magkakapatid, Martha, Mary, and Lazarus? Outside ng Jerusalem City. Hindi gaano kasikatan na village kumpara sa Jerusalem City. So, hindi na siya sentro. Hindi na siya capital city. Pero blessed. Mas blessed pa nga kaysa sa mga taga Jerusalem. Okay? So, di ba Bethany? Sila Martha. Okay. So, dahil sa worthy house si Martha, at yung bahay na yon may gift of ministry. Imagine niyo yung bahay kung walang may gift of ministry. For sure, ipapagawa sa iba yung pag-ministeryo. Okay? Kukuha na lang, uupa na lang ng taong may gift of ministry kasi walang may gift of ministry. Pero kapag yung bahay, worthy house, may gift of ministry, yun ang gagawa niyan. Hindi niya yun ipapagawa sa iba. Kasi gift niya yun eh. Di ba naalala niyo yung isang S? Strength. Okay? Magiging skill niya yun eventually. Number 2, evidence ay nasa verse 40. Verse 40. Luke 10:40. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. So, dito sa text na verse 40 muna, dalawang bagay ito eh. Makikita ninyo. Sabi, yung first statement, but Martha was cumbered about much serving. So, ano yung drive ni Martha daw, according sa sulat ni Luke? Ang drive daw ni Martha, pareho physically and mentally, ay ang paglingkuran, yung VIP guest niya, which is Jesus Christ. So, yung word na cumbered dito, ang ibig sabihin, grabe yung drive niya, yung focus niya, aktibong-aktibo yung isip niya, aktibong-aktibo yung katawan niya, kung ano-anong ginagawa ng kamay, para ang pinaka-goal niya ay mabigyan niya ng best hospitality yung tinuturing niyang important na guest. So, ito yung second evidence po na probably ang gift niya is ministry. Di ba nung previous lesson, sabi ko naman sa inyo, wala tayong makukuhang biblical data na ini-state ng Bible na ang gift ni ganitong character is ganito. So, ang basis natin yan is yung meaning ng mga Bible passages, and pagsamahin mo ito, intindihin mo ito, and then based sa meaning ng gift, i-compare mo siya. So, tinanggap niya ang Panginoon Jesucristo sa bahay niya, and driven siya physically, mentally to serve ang kanyang guest. Okay? So, marami. Sigurado po ako sa inyo na hindi lang po ito pagluto. Okay? Inofera niya ito ng lugar na mapagpapahingahan. Before magawa yon, syempre asikasuhin yung lugar na pagpapahingahan. Diba, ang Panginoong Hesus noong nagpunta ng Jerusalem, wala naman sa kanyang nagpatuloy na worthy house inside the city. Kaya lumalabas siya, pumupunta siya sa bahay ni Martha. So, ibig sabihin, nakikituloy si Jesus doon because worthy si Martha. Hindi siya lumilipat ng iba't ibang bahay kasi worthy nga yun. Okay? So, excuse me. So, ikatlong evidence na si Martha, so nasa verse 40 pa tayo, no? And idagdag ninyo sa second evidence pala bago ako pumunta sa ikatlo, yung verse 41. Sabi kasi ni Jesus dito, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. So, ibig sabihin ito na careful and troubled. Yes, careful and troubled. Yung isip ni Martha, balisang-balisa siya kasi marami siyang naiisip na gawin para asikasuhin yung bisita. Kaya lang, mag-isa lang siya. You see? So, pwede na itong salamin. Yung exposition ko po sa inyo ng Word of God,
process na, sinamarize na, short time. Sana maging salamin mo ito, Kristiyano. Kung hindi ka pa Kristiyano, sundin mo muna ang Panginoon, tanggapin mo muna na siya ang tagapagligtas, at kilalanin mo makasalanan ka, talikuran mo na ngayon mismo para maging Kristiyano ka. So, balisang-balisa na siya, no? Di ba ganyan po ang taong may ine-expect na bisita o kaya nandyan na ang bisita, talagang syempre ano yan, trouble dyan, anxious na anxious kung sa English. Ano nga ang isuserve, ano nga ang almusal, ano nga ang panangalian, ano nga ang dinner. Buti si Jesus hindi naman siya nag-i-stay for whole day kasi lumalabas siya eh. Naalala nyo nung sinumpa ni Jesus ang isang fig tree? So, umalis sa early morning, umuwi siya before the night before, late na ng gabi. Kasi nga nagme-ministeryo. No. So, bakit niya sinumpa yung isang fig tree? Kasi gutom siya. No, sigurado ako kumain si Jesus bago umalis. Inasikaso siya ng host. Pero, siyempre, sa kakapaglakbay, so magugutom. Kung kumbaga si kapatid na Odel, kung kontento na yan sa kapilang, sa almusal at pandesal, o junmong, o anumang enmong, siyempre kung matagal na paglalakbay, lakad, hiking, gutom. Okay, dito nga po sa amin eh. Dahil sa madalas kami naglalakad at ang nilalakaran namin di naman lagi patag. So pag uwi sa bahay, parang gutom ka o kaya maliban sa nauuhaw, feeling mo lagi napagod ka, gusto mo kumain. Okay? So, troubled yung utak ni Martha. Troubled. Kasi nga kung ang gift niya ministry, gusto niya yun magawa. Gusto niya masatisfy ang guest niya. Yun ang minister. So, kaya hindi siya makokontento hanggat di na na-achieve yung kanyang gustong gawin. Okay? So, kaya napansin ni Jesus yun. Sabi niya, napaka careful mo and napaka-troubled mo naman. Kumbaga, kung sa ating pananalita, relax ka lang. Tama na yan muna. Huwag na muna yan. Unahin mo muna itong Bible study. Ganun yun. Pero ang may gift of ministry, iba kasi ang alignment ng isip niyan. Iba yung kanyang gift eh. Iba kung ano ang nakikita niya. Kumpara doon sa previous natin, gift of prophecy. So dalawang evidence ang nabanggit ko so far, ano? Number one, tinanggap niya kasi yung pinaka-importanteng tao, si Jesus. And then number two, grabe yung drive niya kasi, mentally, physically, para pagsilbihan yung kanyang bisita. Kaya troubled yung isip niya, at kumaga active, atat, yan. So, let me use the term atat na atat. Kumbaga, pag may naisip gawin, gusto niya agad magawa. Kaya lang, mag-isa ka lang. So, ang nangyayari kapag ganyan, mag-isa ka lang, ikaw ang gagawa. Walang iba gagawa. So, ikaw ang gagawa. Pero dahil sa gift niya, nai-enjoy niya kahit nakakapagod. Pero kung iba yan, konti pa lang yan, hugas pa lang ng plato, pagod na yan. Okay? Pero si Martha hindi. Many things para lang paglingkuran kasi nga probable yun ang gift niya eh. So nag-i-enjoy yung may gift na ito tulad ni Martha sa maraming ginagawa. Pero kahit marami ang ginagawa, napapagod pa rin. Kaya anong sabi niya kay Jesus? Jesus, sabihan mo naman yung kapatid ko na tulungan ako dito. So at this point, makikita niyo kay Martha, para bagang ang mas importante sa kanya sa puntong yon, sa panahon na yon, ay paglingkuran yung bisita rather than makinig sa sasabihin ng bisita. Okay? So, kaya nga gusto niya na tumulong sa kanya yung kapatid niya. Pero kung tutulong yung kapatid niya sa kanya, wala nang makikipag-usap o makikinig sa bisita.
So, hindi naman ibig sabihin nito na walang interest si Martha sa Bible study o sa pagtuturo ng kanyang Master and Lord na si Jesus Christ. Okay? So, wala naman tayong evidence na ganun si Martha. Okay? Ang sabi lang ng Panginoon, mas abala ka, Martha. Kaya, yung dalawang evidence kong yun, makikita natin si Martha dito ng kung ano yung kanyang kalakasan. So, ano yung kalakasan niya? Mas nakikita niya at ang isip niya iba tungkol kay Jesus. So, ang nakita niya kay Jesus, paglingkuran si Jesus. Ang nakita niya kay Jesus, deserving na asikasuhin. Si Martha, iba naman yung nakita. Ang nakita naman ni Martha kay Jesus, as a teacher. Okay, magbe-behave ako, makikinig ako sa kanya. Okay? So, hindi mali si Martha dito, ha? Kaya nga, dyan mo makikita, dahil sa iba ang gift, nagiging iba-iba rin yung priority. So, si Martha, pareho sila magkapatid, they attended to the Lord, Jesus Christ. Pero how they attended differed because of the gift that they have. Okay? So, si Martha, gusto niya mag-prepare ng something special. Kasi para sa kanya, special si Jesus. Pero, yun nga lang, nakalimutan niya na dapat mag-attend muna siya sa special Word of God. So gusto niya, ang isip niya na agad, gusto kong gumawa ng special para kay Jesus because special si Jesus sa akin. But nawala sa isip niya na special yung dala ni Jesus. So kailangan kong umattend doon. So yung may gift of prophecy, active ang isip at active ang bibig. Ang may gift of ministry, active ang isip, active ang mga kamay. Okay? Kaya ang may gift of ministry po, makakaasa ka dyan sa taong ganyan na hindi mo na po yan kailangan na ang may gift of prophecy, siya na mismo ang gagawa. Kung kaya niya, gagawin niya yan. Kung hindi naman makakompromise ang quality, gagawin niya po yan. Pero ang walang gift ng work of hands, mas ipapagawa na lang yun sa mas nakakaalam. So, anong development na makikita ninyo kay Martha dito or implication nito? Ibig sabihin nito, naging magaling si Martha sa mga gawaing bahay. Kasi kung hindi niya na-develop yung gift niya na pag-aasikaso, syempre hindi niya ito gagawin mag-isa. So, yung gift niya na ministry, nalaman niya, dinevelop niya. Nagpakagaling siya sa gawaing bahay at nagpakagaling siya sa hospitality. 'Di ba course na 'yan ngayon? Paano maging hospitable. So, papasok ka sa mga negosyo wherein you need to serve others like hotel management, restaurant management. So, kaya kailangan yung hospitality. Kasi kahit naman general knowledge daw yung hospitable ang Pilipino, hindi lang naman Pilipino ang hospitable. And kahit naman alam ng Kristiyano na dapat hospitable, that is one trait na dapat nakikita sa lahat ng Kristiyano, hospitable. Pero kung hindi nga naman marunong magluto, o hindi nga naman hinuhon yung skill na yon, then hanggang alam lang yung hospitable na yan o hospitality na yan. Kaya dapat ang challenge dito, kung gift mo is prophecy, gift of mo is ministry, not prophecy, tapos na tayo doon, kailangan i-develop mo yan. So, in what way ka maglilingkod sa church, sa mga tao, hindi nawawala kasi lagi yung pag-aasikaso. So,
Like sa setting ng church natin, yung may property ang church, pinagkatiwala ng Panginoon, so building. So, di ba nabanggit ko yun? Hindi, para gumaling ka sa ma-develop mo yung gift mo, yun. Kailangan mo talaga mag-enroll ng courses kung paano maglinis, paano magtupi, paano mag-ayos ng kwarto, para pag may guest tayo, magiging blessing. Ang kagandahan naman po ngayon, hindi mo na kailangan mag-enroll sa formal na college or university. Kasi may YouTube Academy na. So, marami kang matututunan sa YouTube. Compare mo na lang yung tutorial ng isa sa isa. Then, practicein mo na lang. Mahalaga, practice eh. So, dahil sa internet, marami naman tayong ng knowledge nang makukuha eh. So, magiging maingat na lang. So, hindi na po ngayon mahirap ang pag-aaral eh. Dahil sa internet age, sa technology, hindi na mahirap. Kaya pag hindi ka pa rin natuto, hindi mo pa rin na-develop yun, ang problema, ang sisi lagi sa atin. Hindi, never sa Panginoon. Marami ng resources ang Panginoon na ginagamit for us ngayon. So, si Martha, wala namang YouTube. Pero, the fact na marami siyang gustong gawin, marami siyang pinagkakaabalahan, ibig sabihin, marami siyang alam. Diba? So, yun ang development. Ano naman ang negative tendency ni Martha at nung iba pang may gift of ministry? Sabi ni Jesus in Luke 10:42. Luke 10:42. But one thing is needful. And Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. So ginamit ni Jesus dito yung term na needful, ibig sabihin mas kailangan, mas importante. Ang tinutukoy niya ditong needful yung pakikinig ng Word of God na dala-dala ng Panginoon. So, ano ang tendency kapag may gift of ministry? Accommodated siya sa practice niya ng kanyang gift, which is ministering, pag-asikaso sa tao, at nami-miss niya yung mas importante sa pag-asikaso sa tao, which is the Word of God. So, napakaganda, ginagamit ni Martha yung utak niya at yung katawan niya para paglingkuran ng Panginoon. However, sa pag-practice niya yung gift na yon, na-omit niya the needful na sabi ni Jesus. So, kung balikan natin yung Romans 12:7, kung ang gift mo lang ministry, let us wait on our ministering. So, pwedeng nalimutan ni Martha to wait on her ministering. Okay? So, nalimot siya na nandun ang Panginoon. Dahil sa worthy house siya, dadalhan ng Panginoon sila ng Word of God. So, ang ginawa niya sana ay tinigil niya muna yung pag-asikaso. Binigyan niya muna, naupo muna siya, nakinig muna siya sa Panginoon. Pagkatapos ng pagturo ng Panginoon, pwede naman nagpa-excuse sana siya para mag-asikaso muna. Ngayon, kung walang maiiwan na makakausap ng Panginoon, pwedeng mag-usap sila magkakapatid na, okay, ikaw na lang ang maiwan para isipasuin. Ako nang bahala dito. So, anong recommendation sa'yo kapag may gift ka ng prophecy, tulad ng case ni Martha? Kailangan balansihin mo yung dalawa. Ano yung dalawa? Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Since hindi mo nakikita ang Panginoon, so yung paglilingkod mo sa mga anak ng Diyos, mga tao. Tao nga ang paglilingkuran eh. Pero babalansin mo yun kasi pareho importante po yun. Importante po ang Word of God. Pareho importante, pero pag inumit mo yung isa, mali ka na dyan. Kasi dun sa dalawang yun, sabi ni Jesus, needful yung pakikinig sa Word of God. So, I hope maging clear po ito. Kapag may dalawang activity sa church,
yung magluto para pagkatapos ng activity na preaching ng God's Word, may makain. Mas importante po na itigil muna yan, yung pagluluto na yan o pag-asikaso related to kainan. At unahin po muna ang preaching of God's Word. So if i-apply mo ito sa different situation, mali talaga mga kapatid na nagtipon, kumain physical, pero walang pagkain spiritual. Mali talaga na nagtitipon na walang preaching of God's Word. Kaya mali talaga kapag ang mga men sa church hindi sumusunod, mas inuuna na ang ibang bagay. Gayong sabi ni Jesus, needful ang Word of God. So mas needful, mas importante men, mga lalaki, na mag-aral kayo ng Word of God. Kasi sabi ng Bible, ang magtuturo ng Word of God sa church, lalaki. So mali ang lalaki, Kristiyano sa church, na pinabayaan niya ang pag-aaral ng Word of God, sinapote niya o minadali niya, nag-cramming siya. Pero samantalang yung iba niyang ginagawa sa trabaho, ay binigyan niya ng maraming oras. So, sumusunod po ako sa sinabi ko sa inyo, 30 minutes, si Martha lang. So, puputulin ko ang video. So, susunod, i-discuss ko sa inyo yung iba pang case studies which I believe na gift nila ay ministry. So, I hope makadagdag ito sa knowledge ninyo while you are determining or discovering kung ano talaga ang gift mo. Suriin mo ang sarili mo kay Martha. Suriin mo ang sarili mo kay Apostle Paul. So, kung wala pa rin doon sa dalawa, wait for sa ibang mga gifts. I hope maging blessing ito sa bawat isa. At itutuloy ko po ito sa susunod na video. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa karunungan at sa pagbibigay mo po, Panginoon, kalakasan. Salamat sa internet, salamat po sa mga application para kahit po malayo po ako, ay naipapaabot sa kabikulan ang mga katotohanan na mapupulot po mula po sa iyong mga banal na salita. Salamat kay Martha, salamat kay Apostle Paul, sa sulat ni Luke. Sana po suriin ng bawat isa ang sarili, malaman po at ma-develop ang gift at makita kung ano ang inaasahan sa kanila ng ninyo po. In Jesus' name, Amen.